Isang magandang lalaki ho ako, whether you like it or don't. Walang basagan ng trip ha, 9:42 na. Magandang gabi ho. It's the second day of July at birthday ng aking kaibigan ngayon na I think she is 94 years old. Si Madam Imelda Romualdez Marcos. 95 na siya? Wow, 95 na. Happy birthday kay Madam. At si Shirley, yung kanyang Girl Friday. Binabati natin na magandang gabi. Siyempre, hindi mawawala ang dulce sa Malacanang. At mayroong mga espesyal na mga awitin ng dulce. Yan, sa birthday ni Madam Imelda Romualdez Marcos. Well, welcome po sa ating programa hanggang alas 11 ng gabi at tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila, sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. At tayo rin po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakiusap lang namin, pakishare po ninyo ang live stream ng ating episode tonight para po mapakinabangan naman ng ibang mga kapatid natin na mga umaasa rin na ma-entertain at malinawan sa pamagitan po ng ating programa. Siyempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Dito po ang iba't ibang platforms kung saan po ninyo mapapanood ang ating mga programa kasama po ang Dr. Love Radio Show. Ito po ay ang at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, sa Instagram, sa Facebook, at saka siyempre ho sa TikTok. Grabe, no? Hanggang sa TikTok talagang hindi ho tayo bibitawan. Don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. At para naman po sa ating mga doctor lovers na gustong maging bahagi ng ating programa at makibahagi po ng kanilang mga liham kasaysayan, kasaysayan ng pag-ibig, kasaysayan ng tagumpay, mga problema na gusto nyong idulog sa programa natin, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan o mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya maaari po kayong tumawag sa ating mga hotlines. Ang ating hotlines ay 863-15788 at 863-16674. Ayan. Ngayon po kasi medyo wala tayong pest to pest ni Dr. Love. Pero abangan po ninyo, magiging panauhin natin mamaya si Lance Abellion, ang ating spoken word artist. Abangan po natin siya para malaman natin ang kanyang inihanda para sa ating mga doctor lovers. At syempre ho, yung ating liham kasaysayan tutunghayan natin mamayang 10:30. Buhat po kay Amy ng Villasis, Pangasinan. Samantala, nais naming ihatid sa inyong mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Martes, 2 ng buwan ng Hulyo. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 2 ng buwan ng Hulyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan natin sa 8 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 23 hanggang 27. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, "Panginoon, iligtas ninyo kami.
Mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Kapatid, sa mga nakasama natin sa mga pilgrimages natin, lalong-lalo sa Holy Land, tayo po ay ilang beses ang nagtungo dyan sa tinatawag na Lawa ng Galilea or Sea of Galilee. At dito ay nagtanong-tanong tayo sa mga lokal ng Galilea at sinabi nilang bihirang-bihira daw na magkaroon ng unos dyan sa lugar na yan. Ito ay isang paalaala sa atin, kapatid, na anumang pagsubok ang ating kinakaharap sa buhay na ito, ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. Siya ang nakaalam at siya ang tanging makapagliligtas sa atin sa anumang kapahamakan at sa anumang pagsubok ng buhay. Si Jesus, isang simpleng taong pinakikinggan ng hangin, ng ulan, at kahit na ng alon. Napatatahimik niya ang kalikasan, tulad ng pagpapatahimik sa ating damdamin sa panahon ng ating kagipitan at sa mga pagsubok ng ating buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Okay, oras natin ganap ng alas 9:51 ng gabi. Kasama ho tayo siyempre. Makakasama natin maya-maya si Lance Abelion, ang ating spoken word artist. Abangan din po ninyo ang ating liham kasaysayan. Ito ay isa sa mga tagapakinig po ng ating programang Dr. Love Radio Show na umaasa po na sa gitna ng kadiliman ng buhay niya at mga pagsubok niya ay maaaring matulungan ang ating programa. Sometimes po sa mga may namumroblema, ang kinakailangan lang nila ay makakita ng isang taong makikinig sa kanilang mga problema. At yan po ang programang ito na nakahandang makinig sa inyo. Si Ami ng Villasis, Pangasinan, ang ating magiging panauhin maya-maya dito po sa programang Dr. Love Radio Show. Samantala, ang ating oras 8 minuto bago po mag-alas 10 ng gabi, narito ang magpapalaala sa atin sa nalalapit na Kapaskuhan. The Old Blue Eyes, Chairman of the Board, Frank Sinatra, Adeste Fidelis, O Come All Ye Faithful. 9:55 ang tumpak na oras. Magandang gabi sa lahat ng mga doctor lovers natin na gabi-gabi ay nakatutok sa atin kagaya ni Chato Sakluti. Magandang gabi at happy listening kay Elizabeth Villa Gonzalo na makakasama natin sa ating Marian Shrines Pilgrimage sa Europa, as well as Mariví Viola, ang Tres Marias, kasama niya si Myra Bulisayli. Wow, ang saya nito, maniwala kayo. Pag itong tatlong to ang kasama niyo, ang pinakamaingay dyan, si Mariví. Iyan ang pinakamasaya, si Mariví Viola. Makakasama ho natin yan sa pilgrimage natin sa October. At siyempre, ang mag-ina ni Amadeo Giorgio Gonzalez at si Mami Lorleen Gonzalez ng Davao City ay atin din pong makakasama sa October 5.
Ito po ay ang unang pupuntahan natin dito ay ang Fatima sa Portugal. And then magtutungo tayo sa Avila sa Madrid, Spain. Isa sa mga pupuntahan natin dito yung isang napakalaking simbahan sa buong mundo. Isa sa mga pinakamalaking simbahan sa buong mundo na hindi na po natapos-tapos ang paggawa. Mahigit ng 200 taon na nakararaan, ginagawa pa rin po. At ang huling balita natin, matatapos po ito next year, 2025. Ang tawag po dito ay Sagrada Familia Church. Yan. Isa yan sa mga pupuntahan natin. Of course, magtutungo tayo sa Grotto de Masabiel sa France. Pupuntahan natin ang apparition site ng Our Lady of Fatima. Pupunta tayo sa Avila kung saan nandoon ang monasteryo ni Saint Teresa of Avila. Magtutungo tayo sa Saragossa, sa Barcelona, sa Paris, sa Rome. Sa Roma, of course, hindi mawawala ang Vatican City. Pupuntahan po natin ang 4 na major basilica sa Roma. Ano-ano yan? Andyan ang St. Peter's Basilica outside the wall. Nandyan ang Santa Maria Maggiore, St. Peter's Basilica, and of course, ang St. John Lateran Church, the mother of all churches. At syempre, wala na tayong aalalahanin pagsakay natin ng eroplano. Pagbaba natin, may nakaabang na po na coaster para sa atin, coach. Meron tayong English-speaking guide. Kasama na po ang pagkain natin, umaga, tanghali, hapon, breakfast, lunch, and dinner. At 4 to 5-star hotel accommodation. Kasama niyo si Brother June Banaag. Siyempre, pwede kayo makapag-ugnayan po sa ating kaibigan na siyang nag-aayos po niyan, si Edna Calleja. Edna Calleja. Ang telephone number ni Edna, 0925-752-2230. 0925-752-2230. Si Edna Calleja. Pwede kayo mag-text at i-text lang po ninyo ang inyong email address para mapadalan kayo ng itinerary katulad nitong ating itinerary na ito. Okay? Maraming salamat. 9:59 is our time. Pagbabalik natin ang ating news break. And pagkatapos po niyan, bibigyan daan natin mamaya pangalan niyan, si Lance Abalion, ang ating spoken word artist. At 10:30 ay makakasama po natin ang kasaysayan naman ni Amy, buhat sa Villasis, Pangasinan. Oras natin, ganap ng 10:00 ng gabi. Rhythm of the Falling Rain. Umuulan kasi, di ba? Medyo tumigil ang pag-ulan ngayon. Pero kanina medyo malakas-lakas yung ulan. Kaya inaasahan natin na tahimik na ngayon. May nagdala ng konting lamig sa atin. 11 minuto makalipas po ang 10:00 ng gabi. Mga nagpadala ng mensahe sa atin buhat sa Malolos, Bulacan, Emma Redaha. Buwabati ng magandang gabi. Maraming salamat, Emma. Roberto Ignacio ng Pasay City. Pakibati po yung dati kong guro na si Tessa C. Kasi nagpakasal na sila kay Carol Vibal. Masaya ako ngayon kasi bumalik na sa dati yung isang himpilan ng radyo na pinagtatrabahuan niyo. Maraming salamat. Buhat sa Pasay City, Roberto Ignacio. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Closing of pilgrimage season o ahunan sa Antipolo 2024. Ang closing niyan on July 9. Ang oras ng misa 5 p.m., 6 p.m. naman po ang prosesyon. May fireworks pa after the procession. Sangayon kay Francis Anthony Gador ng Antipolo. Magandang gabi kay Father Renante Nante Tolentino ng Antipolo. Shari Picho ng Seattle, Washington. Annalisa Fragata Roquero ng CAA Las Piñas City. Kindly greet po ang SB3B CAA chapter. All my brothers and sisters from Couples for Christ. And Alani Hunko ng Kuwait. Angelita Banataw
walang sawa po nakikinig sa inyong programa buhat sa Pateros. Sakura Negra Hamito, magandang gabi. Imelda Bolfain Gauden. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, magandang gabi at happy listening kayo, Tamers. Amadeo Giorgio Gonzalez, Mami Lorleen Gonzalez ng Metro Davao, Leo Havares watching from Puerto Princesa, Palawan, Maria Corazon Cabuay, Lina Ho, Gigi Alindogan ng Santa Rosa, Laguna, Simplicity Crafts and Frames, Amadeo Giorgio Gonzalez, Francis Anthony Gador, magandang gabi at maraming salamat sa inyo. We have 13 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Ready na ba si pangalan to, si Lance? Not yet. Si Marife. Marife Barros, nasa linya. Marife, magandang gabi sa'yo. Ay, naputol yata ang Marife. Teka, kaibigan ko yan. Isa sa mga unang-unang pilgrims namin nang kami po ay nagtungo sa China, si Marife Barros. Marife, tinatawagan ka namin uli. Matagal ko nang hindi taga La Union ito. La Union. Hindi naman sa San Fernando, pero La Union. Yun. Marife Barros. Matagal na kaming hindi nakikita niyan. And I think the first time na nagkasama kami was in 2007 or 2008 sa aming pilgrimage patungong China nung araw. Marife Barros, welcome to Dr. Love Radio Show. Marife, nawala? Ay, naputol. Tawag ko ulit, Marife, ha? Okay, kunin natin si Lance Avellon. Is Lance ready now? Alamin natin kung ano ang inihanda ni Lance Avellon para sa ating mga Dr. Lovers. Samantalang pumapatak ang ulan, hindi po napipigil ang Lance Avellon sa pagsulat ng mga tula na kanyang mga likha. Narito, let's welcome Lance Avellon sa programang Dr. Love. Lance, good evening. Magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa atin po, mga tagapakinig po ngayong gabi. Tingin ko sa'yo parang si Fernando Poe Jr. Naka-jacket ka, di ba? Di ba ganyan si Fernando Poe Jr. ng araw, di ba? How's everything with you, Lance? Yes po. Okay naman po. Okay naman po ako dito sa Manila. Okay naman po ako so far. So, ayun. Medyo nagpamiss lang po ako ng isang araw kagabi, pero I'm back. I'm here. So, he's back. I'm excited. Ano ang inihanda mong piyesa ngayong gabi para sa ating mga Dr. Lovers? Okay. Sa punto pong ito, ang inihanda ko pong tula po para sa inyo ngayong gabi ay two things. First, syempre po, dalawang bagay po ang pinapatungkulan po nito. Una po, ang tula pong ito ay inaalay ko po sa dalawa pong kaibigan ko, na which is actually a couple who just celebrated their 23rd wedding anniversary last Sunday. Si Kuya Mars at Ate Jane Catan. I'm sure they're watching right now and listening. At syempre po, pangalawa po, inaalay ko po ang tulang ito sa lahat po ng mga magsing-irog, nagmamahal at marupok sa pag-ibig. Wow, parang may hugot Ayan. Okay, let's hear it from Lance Avellon, our spoken word artist on Dr. Love Radio Show. Okay, so ang pamagat po ng piyesang ito ay para po sa mga nagmamahal dyan at yun, alam niyo na kung sino kayo. Ang pamagat po ng tulang ito ay ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Magsisimula ito sa pagtatanong ng pangalan, sa paglikha ng pagkakaibigan at kalaunan, na kapag pupuyat ng hindi napapagod ang puso na paniwalaan ang akalang ilusyon na sa sandaling mapana ni Cupido ang damdamin ay papalitan nito ng katotohanan. Ang dating pagtulog ng maaga ay nagiging pagtulog sa disoras ng gabi na hindi na mahintay ang pagputok ng bukang liwayway na makipagpalitan muli ng mga papiyaw na kilig. At kapag magkapiling, hindi mapaghihiwalay ng unos, ng karamdaman at ng trahedya. Ang isa't isa ang nagsisilbing kalasag na hindi lamang sa papel iniuugat ang pagsuyo, kundi sa pangakong binitiwan sa harapan ng may likha. Ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Iiwanan ng tipak ng pagkawasak
at ang mga tipak ng maaari pang buuin ay bubuuing muli. Napangako na mamahalin ng isa't isa hanggang huli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow! May hugot talaga. Incidentally, yung kaibigan natin na si Aling Lourdes nagpapasalamat sa iyo at nabanggit mo raw siya at special mention daw siya sa iyo nung isang gabi. Last week, I think it was last week. Special mention daw, talagang hindi siya mapagkatulog magmula nung ginawa mo yun. Baka may mensahe ka sa kanya ngayon. Ayun po. Una po sa lahat, yun po, actually, bago po muna yun, actually, dinededicate ko rin po ang tula pong yun sa mga mag-asawa who are listening, for all married couples. And, syempre po, dako na po tayo, binabati ko po syempre si Mami Edna Abelian po muna ng magandang gabi, good evening, happy viewing. Ang aking mga kapatid po sa Laya PH, kay Sir JC Calasikas ng good evening, kay Kuya Mars at Ate Jane Catan po, at sa Iling Magnolia ng good evening, at syempre, ang aking fan na si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union ng magandang gabi po. Sana po ikaw po ay nasa mabuting kalagayan. Ayun. So At sana po, mahilig siya magluto, yun nga po eh. Mahilig pa siya magluto. So, tingnan po natin kung matitik naman ko po ba ang luto niya. Hindi ko po alam. Oo. So, ang payo ko lang po kay Aling Lourdes. So, Aling Lourdes, kung gaya po ng sinabi ko po last week, kung nasang ka man po, dyan ka lang. Opo, at huwag kang aalis. Alright. Yeah. Maraming salamat sa'yo. Thank you, Lance. Magandang gabi. Thank you. Aling Lourdes, sabi ni Lance Abelion, kung ikaw man ay nandyan sa kinaroroonan mo, huwag ka nang umalis. Baby, it's cold outside. 22 minutes after 10 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show, ang aming patuloy pong paanyaya sa inyo sa iba't ibang platforms ay mapapanood po niyo kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, formerly yung X, formerly Twitter, yun. Sa Threads, mapapanood po ninyo kami sa Threads, sa TikTok, at saka sa Instagram, sa Facebook. Kung nanonood kayo, kung mayroon kayong signal cable, service ng signal cable, mapapanood po ninyo kami sa Channel 19. Dito sa 92.3 Radio 5 True FM, mapapanood po ninyo sa Mega Manila, at doon po sa mga nakikinig po sa programa at mga nakatutok para makapakinig ng mga awiting ating itinatampok sa ating programa every night, maaari kayo makinig sa 92.3 Radio 5 True FM or sa Channel 19 ng Signal Cable. 23 and a half minutes and after 10 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show, bigyan daan natin si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union, na ngayon ay nasa linya si Marife Barros. Kung ikaw ay nakikinig, tawag ka ulit para magkausap tayo, ha? Aling Lourdes, magandang gabi at pabatiin natin siya ng isang maulan at mapagpala at magandang gabi sa iyo, brother. Di ba? Yan ang mga naputol din si Aling Lourdes. Sandali lang po, antabayanan natin si Aling Lourdes. Samantala, kung sakali pong meron kayong mga suliranin o kasaysayan sa buhay na gusto po ninyong idulog o gusto ninyong ibahagi sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating Dr. Love Facebook Messenger, or pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Kung meron kayong mga magagandang liham kasaysayan, inspirational baga, or kahit mga suliranin, pwede ho nating pag-usapan yan. Kunin natin ang sagot ni Aling Lourdes kay Lance Abelion na ngayon ay nakikinig sa ating programa. Isang maganda, mapagpala at maulang gabi, sister, brother pala. Aling Lourdes.
Isang magandang mabiyaya at mapagpalang maulang Martes ng gabi sa iyo, brother. Opo, kumusta? At mapula ang hasang mo ngayon. At kaya nabati ka ni Lanza Bilyon. Opo, napakaganda naman ng kanyang tula at naku, talagang ako'y Nangangatugan laman. masaya po at ako'y kanyang nabati. Oo. Ay, may mensahe ko ba sa kanya? Yes po. At ang masasabi ko lang para sa kanya ay naway lalong maging Magandang lalaki siya. mabiyaya ang kanyang karir po. Oo. Oo. Okay. Si Maribibiola. Marividiola. Opo. Oo. Mayroon sa ili po na nakausap ko na po. Nakausap mo na siya. Nakita mo na ba siya? Natawagan ko po siya nung kasi nag-text po siya sa akin. Oo. Tapos po ito si Elizabeth Villa Gonzalo. Yun. In Tres Marias. Yes po. At si Myra. Chato Chakluti po. Chato Sakluti. Oo. Opo. Si Amy Raimundo. Aha. Zenny Dayang Hirang. Yes po. Lahat po sila. Engineer Mercy Santos. Opo. Oh, Alone Hungko. Sila, binabati ko ng isang napakaganda at mapayapang gabi. Ayun. Okay. Opo. Maraming salamat, Aling Lourdes. Opo, kayo rin po. Thank you. Gabayan po kayo sa inyong pag-uwi. Thank you. Opo. Oo. Maraming salamat, Aling Lourdes. Abangan ho ninyo ang ating liham kasaysayan, ho. Very interesting ang ating liham kasaysayan. Abangan ho ninyo yan, ha? Hello. Ayun. Oo, aabangan niya. Sige, pagbabalik ho natin ang ating liham kasaysayan buhat kay Annie ng Villasis, Pangasinan. Oras natin, ganap ng alas 10:31 ng gabi. Narito ang liham kasaysayan, padala ni Ami ng Villasis, Pangasinan. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sana'y nasa mabuti kayong kalusugan sa mga sandaling ito. Ako po si Ami, 36 years old. Ako po ang 9 years ng kasal at biniyayaan ng 2 anak, isang 9 years old at isang 7 years old. Maswerte kami sa mga anak namin dahil mababait sila at laging nasa honor roll. Sima naman ang asawa ko at once a year kung umuwi sa Pilipinas. Wala naman pong problema sa pagsasama naming mag-asawa, pero madalas naming pag-awayan ng issue ng pagbubukod. Nakatira pa rin kami na mag-iina sa bahay ng mga biyenan ko. Mabait naman po sila pero may mga bagay lang na ayokong pinanghihimasukan nila, lalo na po sa pag-spoil sa mga bata. Ayoko lang din kasing masanay ang mga anak namin sa ganitong paraan, Dr. Love. Yun bang kada hiling ng mga anak namin, ibinibigay kaagad ng lolo at lola? May mga pagkakataon pang inilalabas nila mga bata na hindi nila pinapaalam sa akin. Ayoko ng ganito, Dr. Love. Hindi ako makakilos ng maayos, ang awkward lamang po. Noong ko pa hinihiling sa mister kong bumukod na kami o maghulugan ng maliit na bahay pero ayaw niya. Sayang lang daw, pero gusto rin sanang magkaroon na kami ng sariling bahay, lalo na't lumalaki na rin ang mga bata. May trabaho din naman ako at pwede akong tumulong sa paghuhulog sa bahay. Paano ko nga ba ito susolusyonan, Dr. Love? Ano po ba ang dapat kong gawin? Alam ko pong matutulungan po ninyo ko sa problemang ito. Nagpapasalamat, Ami, ng Villasis, Pangasinan. Maraming salamat sa iyo, Ami. Alam mo, ito ang isa sa mga problema nating mga Pilipino.
We are a closely knit family. Napakalalapit natin sa isa't isa. At only dito lamang sa Pilipinas makatatagpo ka ng pamilya na ang ama at ang ina ng tahanan na nabubuhay pa, minsan nga wala na yung isa, kasama pa rin ang kanilang mga anak dun sa kanilang bahay. At yung mga anak nila ay mga dalagat binata na pero nakatira pa rin sa bahay ng mga lolo at lola. Totoo ang sinasabi mo, Ami. Kami na mga lolo, kami na mga lola, may tendency na ipamper ang aming mga apo. Yung mga bagay na hindi namin nagawa sa aming mga anak, ginagawa namin sa aming mga apo. Ewan ko ba kung bakit ganon, pero dapat ma-realize ng iyong asawa na hindi tama na habang panahon kayo na nakikitira dun sa bahay ng iyong biyanan. Maikwento ko uli ito. Nung mga bata-bata pa ang aking mga anak, kapag nag-aasawa sila, talagang hinihiling ko sa aking manugang at sa aking anak na kumisan sila sa aming bahay sa loob ng 6 na buwan. Ang purpose ko roon ay gusto kong makilala ano ang ugali nitong napangasawa ng aking anak. Yung aking anak, alam ko kung anong ugali nun Ano ang ugali ng aking manugang? Hanggang saan ang patience niya? Paano niya ina-address ang mga problema? Paano kung may mga malalaking problema na dapat ma-address ng isang padre de pamilya? Diba? Yun ang dahilan kung bakit gusto ko silang makasama sa loob ng 6 na buwan. At pagkatapos ng 6 na buwan, SOP na yan. Sigurado yan. Madidinig mo na kay Dr. Love. Panahon na para kayo ay lumipat ng bahay whether you like it or don't. Ano? At kung wala silang pan-down payment, ako na ang tumutulong. Binibigyan ko ng pan-down payment sa, anong pangalan yan? Sa apartment, no? Sa paupahan. Para lamang, una, ma-experience nila kung paano nagsisimula ng isang pamilya. At yung bagay na yan ay napakahalaga. Alam ninyo, ikukwento ko lang sa inyo, hindi ko po naranasan dito sa aking pamilya na magpundar ng mga very basic things na dapat ipundar. Halimbawa, hindi ko naranasan na magpundar ng kawali, ng kaldero, ng sandok and everything. Hindi ko naranasan bumili ng pinggan, para sa aming dinner. Hindi ko naranasan na bumili ng dining table. Bakit? Sapagkat dito po sa Pilipinas, ang aming pamilya ay merong tradisyon na kapag ang bunsong lalaki ay mag-aasawa, kailangan kasama niya sa bahay yung kanyang mga magulang, bunsong lalaki. The reason being, ikaw ang magiging tagapag-alaga ng magulang mo pagtanda nila. So, ganon. Ano pang ipupundar ko? Nagpundar na ang tatay ko. Nandun na, meron na kaming dining table, meron na kaming lahat. Hindi ko naranasan. Kailan ko naranasan to? Nung ako'y may kinasamang babae sa Amerika. Nagrenta kami ng apartment nang wala kaming furnitures. Wala kaming pinggan, lumipat lang kami doon na ang dala lang namin ay kumot at saka unan, at wala kaming bed. On the day ng paglipat namin, pagkatapos naming mahakot yung mga gamit namin sa aming apartment, doon lamang kami namili ng kama. Tapos wala pa kaming dining table. Ang ginamit ko lamang na dining table namin noon pansamantala ay yung kahon na pinaglagyan namin. Alam mo ba yung kabayo na ginagamit natin pagplancha? Yun. So, bumili kami ng 2 pinggan, 4 na
2 set ng kutsara at tinidor, things like very basic. But it was very exciting and very colorful for me kasi naramdaman ko na nagtatayo ako ng isang pamilya, although illegitimate, di ba? Nagtatayo ako ng isang pamilya. At yun ang namimiss ninyo na mga nakikitira sa inyong mga biyanan. Well, ito yung sinasabi natin na masyadong malapit ang pamilya natin sa isa't isa. Na yung mga anak may manugang na doon pa rin nakatira sa bahay ng kanilang magulang. You know? Dapat maputol ang cycle na ito. You are missing a lot, Amy. At ito ang dapat mong ipaliwanag sa iyong asawa. Kung kaya ninyo na maghubad ng underwear, maghubad ng panty at ng brief at bumuo ng isang pamilya, patunayan nyo na kaya nyo ring magtayo ng sarili nyong kaharian kahit na umupa kayo ng bahay. You know, in fairness, para sa iyo, Ami, gusto mong matulog ng tanghali, hindi ka makatulog ng tanghali dahil nandiyan ang biyanan mo at gising pa. Kung sakaling matulog ka, baka sabihin ng biyanan mo, napakabatugan itong aking manugang. You know? Bukod doon, kinakailangang matutuhan ng inyong mga anak ang disiplina at ang moral values na inyong itatanim sa kanilang isipan. Hindi maganda na lahat ng hingi ng mga bata ay nakukuha nila. Kailangan turuan natin sila na pagtrabahuhan ng mga bagay na gusto nilang makamit. Hindi po pwedeng sa lahat ng bagay, konting ungot lang kay Lola, makukuha na. Mali ang paraan na yan. So, ang tanong, paano natin makukumbinsi ang iyong asawa? Kung obviously, kung ikaw lamang ang magkukumbinsi sa kanya, hindi mo makukumbinsi ang asawa mo. Kasi ayaw niya talagang umalis. Maaari mong kausapin ang mga ninong at ninang ninyo sa kasal. Maaari niyong kausapin ang iyong ang parents mo, ang mga biyanan ng iyong asawa, para ipaliwanag ang kahalagahan ng pagtayo ninyo sa sariling mga paa. At higit na mahalaga ay kausapin din ang iyong mga biyanan para malaman nila na kayo ay may intensyon na bumuo ng sariling kaharian at ng inyong sariling pamilya nang nakatayo sa inyong sariling paa. Ito ang bagay na hindi nyo pagsisisihan. Ito ang desisyon na kailanman ay hindi ninyo pagsisisihan. Mas makabubuti na malayo kayo, ikaw, sa iyong biyanan. Mabait man sila o konsumisyon, mas makabubuting nakabukod ka ng tahanan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Yan ni Sylvia Latorre, pinamagatang pakiusap. Pansamantala, magpapaalam po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa paumuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo. Sa ngalan po ng ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating Executive Producer, Jake Bacud, Director Sheikh Mamaril, Technician Rome Ortigas, Orad Operator natin, si Mike Santellan, at ang ating PA at Avid Operator, si Mike Bulayog at Jaire Ann Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.